Kumuha ko ng kahoy at yun ang ginawa kong manobela at apakan ng aking ginagawang scooter. At yung gulong naman ay kinuha ko sa isang office chair na sira na. At nung sinubukan ko na siya gamitin sa kalsada ay okay naman, umiikot yung gulong. Ang problema, hindi ko mailiko yung manobela dahil nakapako lang to. At di ko alam kung paano ko gagawin yung parang sa totoong kick scooter talaga. Sino na nakapaglaro ng mga to? Siguro mga batang 90s makaka-relate dito eh. Nakapaglaro na ba kayo ng jackstone? Yung patatalbugin mo yung rubber ball tapos may mga jack or pebbles kayong pupulutin. Tapos i-catch mo ulit yung rubber ball after mag-bounce. Potek Ben, sa sobrang fast hands ko nung bata ako, natatalo ko yung mga babae kalaro ko. Nakapaglaro na ba kayo ng super yoyo? Alam niyo ba yun sa anime? Potek nung bata ako, inggit na inggit ako sa mga magagaling mag-super yoyo. Yung may mga tricks pa silang, ano yun? Walk a dog, around the corner, around the world, triangle, star, double star, Illuminati. Dahil amaze na amaze ako sa mga nakakagawa noon, ay bumili din ako gamit ang aking baon. Sorry to my parents, I failed you. At nung nakabili na ako ay nagpractice ako magyoyo at pinapasikat ko sa mga pinsan ko kahit sablay naman yung tricks ko. Kita mo yun? Kita mo yun? Galing ko no? Bakit naghiwalay yung yoyo mo nung nilaro mo? Bonak ka ba? Ano yan? Splitting yoyo technique. Di mo ba alam yun? Nakapaglaro ka na din ba ng trumpo? Ito yung babalutin mo ng tali yung trumpo tsaka mo ihahagis sa ground. Habang umiikot ay pwede mo siya isnatch sa kamay mo. Minsan masusugat pa kamay mo doon pag lagi mo ginagawa. Tapos pag may labanan na sa trumpo ay dito mo mapapalabas ang 100% lakas ng buwelo mo para mapatalsik yung trumpo ng kalaban. Minsan pag tumama yung pako ng trumpo mo sa trumpo niya, talagang mapapaiyak yung kalaban mo kasi mabibiyak yung trumpo niya. Naalala ko pa nga dati nung first time ko bumili ng trumpo Kinapture ng isang higher grade bully yung trumpo ko. Capture! What? Yung trumpo ko! Di ba siya mahal ng nanay niya? Nakapaglaro na ba kayo ng goma? Yung kapag nanalo ka or sobrang dami mong goma ay tinitrintas mo siya tapos ginagawa mong belt. Tapos pinapasikat mo sa mga kalaro mo. Maraming laro na pwedeng gawin gamit yung goma. Meron yung maghagisan kayo ng goma, tapos kung mapatungan mo yung goma niya, sayo na yon. Meron pa yung tinatawag namin na shooting. Yung maglalagay sila ng 3 maliliit na stick or tingting sa lupa para doon namin i-shoot yung mga goma. Tapos may magbabangka. Bawat stick ay may value. Example, sa isang stick ay 5 goma ang makukuha mo kapag nakashoot ka ng 1 goma. So kapag nakashoot ka ng 5 goma, ay multiply mo yon ng 5. So meron kang 25 pieces na goma mula sa bangka. May laro pa na tinatawag nilang dampa. Di ko alam kung ganun din tawag sa inyo Ito yung hahampasin mo yung lupa gamit yung 2 mong kamay para humangin. Yung hangin na yun ang magtutulak sa goma para mapunta sa finish line. Minsan ito din gamit nilang laro kapag yung mechanics ng laro nyo ay dapat mapatungan mo yung goma ng kalaban. Nakapaglaro na din ba kayo ng Holland? Maraming laro to Yung isang game na nilalaro namin dito ay yung tatamaan mo yung Holland ng kalaban mo gamit yung thumb ng kamay mo. Tapos kapag natamaan mo yung kalaban ay magbabayad siya depende sa pinag-usapan nyo. Yung dayaan pa dito, imbis na yung thumb lang ng kamay mo may persa, ang ginagawa mo, buong kamay mo yung pinangpipersa mo sa Holland. Comment yung mga madadaya dyan. Nakapaglaro na ba kayo ng text? Yung may mga anime cartoon or mukha ng artista na nakalagay? Marami ding klase paano laruin tong text na to. Pero yung isang sikat na mechanics ng laruan na to ay yung 3 kayo tapos meron kayong pamasa. At kung sino ang magpapaikot ng text, siya yung magbabayad kapag nanalo yung pamasa mo. May mga dayaan pa nga dyan tinatawag nilang pectus. Ito yung mga kakaibang pagpapaikot at kakaibang positioning ng katawan mo. Kulang na lang magtumbling muna bago paikutin yung text Nakapaglaro na din ba kayo ng sipa? Yung laruan sa sipa ay gawa sa coin or washer tapos may straw na parang buntot niya. Yung objective ng laro ay sisipain mo siya na hindi dapat nahuhulog sa lupa. Nung first time ko maglaro nito sumakit yung balakang ko Nakapagpalipad na rin ba kayo ng kite? Dati kapag wala na kaming pera pang computer ng mga tropa ko ay gumagawa kami ng kite. Tapos pinapalipad namin. May times na mapuputol yung kite mo at iiwanan ka na lang. Pre, iniwan na tayo. Napakasakit pre. Pero kailangan natin tanggapin. Nagkaroon pa ng competition noon sa school. Kung sino ang pinakamataas magpalipad ng kite ay siya ang panalo.
Ang yabang pa namin ng tropa ko noon kasi yung tinest namin yung kite namin ay napakalayo at napakataas ng nararating. Pero nung competition na, ay binigo niya kami. Bakit kite yan? Ano bang ginawa ko sa'yo at nagtampo ka? Hindi lumipad ng mataas yung kite namin.